Hi kapatid, I'm so glad you're here. Kung narito ka ngayon, ito ay dahil may gustong ipakita sa iyo ang Diyos ngayon. Ilang beses mo na bang naramdaman na nakaharap ka sa pader, na parang sarado ang lahat ng pinto, na kahit anong pilit mo walang magbubukas? Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sitwasyon. Mayroong isang makapangyarihang pangako sa salita ng Diyos tungkol sa mga pintuan na nagbubukas at walang sinuman, talagang walang sinuman ang maaaring magsara, at ang pangakong iyon ay para sa iyo. Kapatid, alam kong maraming beses kang lumilingon at nakakaramdam ka ng suplado. Nakikita mo ang ibang mga tao na sumusulong, sinasamantala ang mga pagkakataon, umuunlad, at tahimik kang nagtataka. Kailan ang aking turn? Kailan magbabago ang sitwasyong ito? Siguro marami ka nang kumakatok sa pinto, kaya pagod na ang mga daliri mo. Marahil ay narinig mo na ang napakaraming hindi na nagsimula kang maniwala na ang oo ay hindi. Kailanman darating sa iyo. Naiintindihan ko yung sakit. Naiintindihan ko ang bigat ng paggising araw-araw na dala ang parehong pinansyal na pag-aalala. Sa pagtulog na iniisip ang tungkol sa mga bayarin na kailangang bayaran, tungkol sa mga pangarap na tila palayo, tungkol sa isang pamilya na umaasa sa iyo at umaasa na makakahanap ka ng paraan. Ngunit may itatanong ako sa iyo, paano kung sabihin ko sa iyo na may inihanda na ang Diyos para sa iyo? Ang isang pinto na hindi nakadepende sa swerte, hindi nakadepende sa koneksyon ng tao, hindi nakadepende sa pagkakapanganak mo sa tamang lugar o sa tamang pamilya. Isang pinto na partikular na nakalaan para sa iyo, na may nakasulat na pangalan mo. At ang pinakamahalaga, isang pinto na kapag binuksan ito ng Diyos, walang sino mang tao, walang pangyayari, walang balakid ang makakasara. Hindi ito pantasya, hindi ito walang laman na pag-iisip. Ito ay isang pangakong nakasulat sa Biblia, at ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung nasaan ito at kung paano ito naaangkop sa iyong buhay ngayon. Ikaw na pagod na lumaban ng mag-isa, ikaw na nararamdaman mong ang lakas mo ay nasa hangganan na, ikaw na naisipang sumuko sa iyong mga pangarap dahil parang wala nang magagawa. Ang video na ito ay para sa iyo. Hindi nagkataon na nandito ka ngayon. Inayos ng Diyos ang pagtatagpo na ito dahil gusto niyang ihayag sa iyo ang isang bagay na maaaring ganap na baguhin ang iyong pananaw. Sa video na ito, makakatanggap ka ng makapangyarihang paghahayag ng Biblia tungkol sa mga pintuan na binubuksan ng Diyos. Mauunawaan mo kung bakit nananatiling nakasara ang ilang mga pinto at kung paano makilala ang isa na espesyal na inihanda para sa iyo. At higit pa riyan, matututunan mo kung paano iposisyon ang iyong sarili na lumakad sa pintuan na iyon ng may pananampalataya at karunungan. Pero kailangan kong manatili ka sa piling ko hanggang sa huli dahil hindi sapat na malaman lamang na ang pinto ay umiiral. Kailangan mong matutunan kung paano lumakad patungo dito. Kailangan mong maunawaan ang mga prinsipyong nagpapagana sa pangakong ito sa iyong buhay. At ituturo ko sa iyo ang lahat ng iyon sa buong mensaheng ito. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong ipaabot sa iyo ang isang imbitasyon. Kung naabot mo na ito at naramdaman mo na sa iyong puso na ang mensaheng ito ay para sa iyo, sumulat sa mga komento. Ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan sa aking buhay. Ang pagpapahayag ng pananampalataya na ito ay makapangyarihan. Kapag isinulat mo ito, gumagawa ka ng pangako sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan mo. At naroroon ako sa mga komento na nagdarasal kasama ka. Ngayon, pansinin mo, ang ihahayag ko sa iyo ay ang pundasyon ng lahat. Ito ang pangakong magpapatibay sa iyong pananampalataya sa mga mahihirap na panahon. Sumama ka sa akin. Sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 3, versikulo 7 at 8, si Jesus ay direktang nagsasalita sa simbahan sa Philadelphia. At ang mga salitang ginagamit niya ay pambihira. Ang sabi niya, ito ang
Mga salita niyaong banal at totoo na may hawak ng susi ni David. Kung ano ang kaniyang binubuksan ay walang sino man ang makapagsasara at kung ano ang kaniyang isinasara ay walang sino man ang magbubukas. Alam ko ang iyong mga gawa, kapatid. Kailangan mong ipasok ang katotohanan ito sa iyong puso. Sinasabi ni Jesus na siya ang nagtataglay ng susi. Hindi basta-bastang susi, kundi ang susi ni David. Sa kultura ng Biblia, ang susi ay kumakatawan sa autoridad at pag-access. Ang sinumang may susi ay may kapangyarihang magbukas o magsara at ipinahayag ni Jesus na ang autoridad na ito ay sa kanya. Nangangahulugan ito ng isang bagay na napakalalim para sa iyong buhay. Ang mga pintuan na sinusubukan mong buksan gamit ang iyong sariling lakas, gamit ang iyong sariling mga mapagkukunan, gamit ang iyong sariling mga diskarte, ay maaaring hindi nabuksan dahil hindi sila ang tamang mga pintuan o baka hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit may isang pintuan na inihanda ng Diyos para sa iyo at kapag binuksan niya ito, walang puwersa sa sansinukob ang maaaring magsara nito. Pansinin na ang teksto ay nagsasabing, "Alam ko ang iyong mga gawa." Nakikita ng Diyos ang iyong pagsisikap. Nakikita niya ang mga gabing walang tulog na inaalala mo. Nakikita niya ang mga luha mo sa katahimikan. Nakikita niya ang bawat pagsubok, bawat kabiguan, bawat oras na bumangon ka kahit gusto mo nang sumuko. Walang hindi napapansin sa mata ng Ama at iyon mismo ang dahilan kung bakit sinabi niya, "Narito, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto." Ito ay hindi isang pinto na kailangan mong pilitin. Ito ay hindi isang pinto na kailangan mong sirain. Ito ay isang pinto na bukas na, naghihintay para sa iyo na dumaan dito ng may pananampalataya. Ngunit narito ang sikreto na hindi naiintindihan ng marami. Ang pinto ay bukas, ngunit kailangan mong maglakad patungo dito. Binuksan ng Diyos ang pinto, ngunit hindi ka niya dadalhin papasok. Mayroong pakikipagtulungan sa pagitan ng banal na biyaya at ng iyong responsibilidad. Ginagawa ng Diyos ang bahagi na siya lamang ang makagagawa na nagbubukas ng daan. Ngunit kailangan mong gawin ang iyong bahagi. Ginagawa ang mga kinakailangang hakbang ng pananampalataya. At marahil ay nagtataka ka, paano ko makikilala ang pintong ito? Paano ko malalaman na ang Diyos ang nagbubukas nito at hindi basta-bastang pagkakataon? Ang mga sagot na ito ay mahalaga at ituturo ko sa iyo sa buong video na ito dahil hindi sapat na malaman na ang pinto ay umiiral. Kailangan mong matutunan kung paano makilala ito, kung paano maghanda para dito, at kung paano lalakad ito ng may karunungan at layunin. Manatili sa akin dahil kung ano ang susunod ay magbibigay sa iyo ng kalinawan. Nawala niya ang lahat sa isang linggo. Ang negosyong inabot niya ng maraming taon upang itayo ay gumuho. Ang mga nagpapautang ay kumakatok sa kanyang pintuan araw-araw. At nang gabing iyon, nakaupong mag-isa sa dilim ng kanyang bahay sa Makati, hindi na alam ni Jonathan ang gagawin. 47 taong gulang si Jonathan. Siya ay isang masipag na tao, isang ama ng 3, at palagi siyang naniniwala na ang tapat na pagsisikap ay sapat na. Ngunit ang buhay ay nagulat sa kanya sa isang malupit na paraan, isang krisis sa ekonomiya, isang kasosyo na nagtaksil sa kanya, at bigla siyang nahaharap sa isang bundok ng utang na tila imposibleng akyatin. Ikinuwento niya na noong gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, parang gusto na niyang isuko ang lahat. Hindi na siya nakapagdasal. Ang mga salita ay hindi lalabas. Ang tanging magagawa niya ay manahimik, nakatitig sa kawalan, dinadama ang bigat ng kabiguan sa kanyang mga balikat. Noon ay umupo sa tabi niya ang kanyang asawang si Agnes. Wala siyang sinabi ng ilang minuto. Hinawakan lang niya ang kamay niya. At pagkatapos, sa mahinahong boses, binuksan niya ang Biblia at binasa. Narito, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto na walang sino mang makapagsasara. Tumingin si Jonathan sa kanya, hindi maintindihan.
Paano niya napag-uusapan ang tungkol sa mga bukas na pinto kung ang lahat ng mga pinto sa kanyang buhay ay tila nakalak? Ngunit nagpatuloy si Agnes, "Jonathan, marahil ay isinasara ng Diyos ang mga pintuan na iyon dahil hindi sila ang tama. Marahil ay ginagabayan ka niya patungo sa isang bagay na hindi mo pa nakikita." Sa mga sumunod na buwan, may nagsimulang magbago. Hindi ito nangyari magdamag. Ito ay isang proseso. Nagsimulang hanapin ni Jonathan ang Diyos sa ibang paraan. Hindi na humihiling sa Diyos na buksan ang mga pintuan na gusto niya, ngunit hinihiling sa Diyos na ipakita sa kanya ang tamang pinto. At kaya, pagkaraan ng 6 na buwan, isang ganap na hindi inaasahang pagkakataon ang lumitaw. Isang dating kliyente ang nakipag-ugnayan sa kanya na nag-aalok ng pakikipagsosyo sa isang lugar na hindi kailanman naisip ni Jonathan. Nag-alinlangan siya noong una, ngunit isang bagay sa kanyang kaluluwa ang nagkumpirma na ito ang pintuan. Ngayon, makalipas ang 3 taon, hindi lamang nabayaran ni Jonathan ang lahat ng kanyang mga utang, ngunit nakagawa pa rin siya ng mas matatag na negosyo kaysa dati. At lagi niyang sinasabi, "Hindi binuksan ng Diyos ang pinto na gusto ko. Binuksan niya ang pinto na kailangan ko." Marahil ay dumaraan ka sa isang panahon ng saradong mga pinto. Marahil ay tila madilim ang lahat ngayon. Ngunit nais kong maunawaan mo, ang Diyos ay gumagawa kahit na hindi mo ito nakikita. At ang pintong bubuksan niya para sa iyo ay higit na mabuti kaysa sa alinmang pinto na pinilit mong buksan. Sumulat sa mga komento, "Nagtitiwala ako sa pintuan na inihahanda ng Diyos para sa akin." Ipahayag ito bilang isang gawa ng pananampalataya. Ngayon, kailangan kong ituro sa iyo ang isang bagay na mahalaga. May mga prinsipyo sa Biblia na naglalagay sa atin sa harap ng mga pintuan na binubuksan ng Diyos. Hindi ito magic, hindi ito formula. Ang mga ito ay mga katotohanang walang hanggan na kapag inilalapat, iniayon ang ating buhay sa layunin ng Diyos. Ang unang prinsipyo ay katapatan sa maliliit na bagay. Itinuro ni Jesus sa Lucas, Kabanata 16, versikulo 10, "Ang sinumang tapat sa maliliit na bagay ay magiging tapat din sa malalaking bagay." Kadalasan gusto nating buksan ng Diyos ang malalaking pinto habang pinababayaan ang maliliit na responsibilidad na nasa ating mga kamay. Minamasdan ng Diyos kung paano mo pinangangasiwaan ang mayroon ka na. Paano mo tinatrato ang trabahong itinuturing mong maliit? Paano mo pinangangalagaan ang pera na sa tingin mo ay hindi sapat? Kung paano mo ginagalang ang mga pangako na tila hindi gaanong mahalaga? Ang katapatan sa maliit ay pagsasanay para sa kasaganaan sa marami. Ang pangalawang prinsipyo ay ang integridad ng pagkatao. Ang Kawikaan Kabanata 10, versikulo 5 ay nagsasabi, "Siya na lumalakad sa integridad ay lumalakad ng tiwasay." Hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang posisyon ng kasaganaan na sumisira sa iyong pagkatao. Kadalasan siya ay naghihintay hanggang ang ating panloob na pagkatao ay handa na suportahan ang panlabas na pagpapala. Ang kasaganaan na walang karakter ay pagkasira. Ilang tao ang kilala mo na nakatanggap ng hindi ka panipaniwalang mga pagkakataon, ngunit kulang sa karakter upang suportahan sila. Bumukas ang pinto ngunit hindi pa sila handang dumaan dito. Sa makatuwid, habang hinihintay mong bumukas ang pinto, magtrabaho sa iyong panloob na sarili. Paunlarin ang pasensya, kababaang loob, pagkabukas palad at disiplina. Ang ikatlong prinsipyo ay ang pagsunod sa mga hakbang ng pananampalataya. Ang Santiago Kabanata 2, versikulo 17 ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Nangangahulugan ito na hindi sapat na maniwala na ang Diyos ay magbubukas ng mga pintuan. Kailangan mong kumilos ayon sa paniniwalang iyon. Kung naniniwala kang bibigyan ka ng Diyos ng iyong sariling negosyo, simulan ang paghahanda ngayon. Mag-aral, mag-ipon, magplano. Kung naniniwala kang bibigyan ka ng Diyos ng promosyon, maging mahusay sa ginagawa mo ngayon. Ang aktibong pananampalataya
ay nagpapakilos sa langit. Ang tatlong alituntuning ito, katapatan sa maliliit na bagay, integridad ng pagkatao, at pagsunod sa mga hakbang ng pananampalataya, ang mga haliging sumusuporta sa mga dumaraan sa mga pintuan na binubuksan ng Diyos. Kapatid, kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, mangyaring i-like ang video na ito. Ang simpleng galaw na ito ay nakakatulong sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na kailangang marinig ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na. Dito, sa bawat video, ibinabahagi namin ang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos na nagbabago ng buhay. Ikaw ay bahagi ng pamilyang ito. Ngayon, may isa pang bagay na kailangan mong maunawaan. Hindi lahat ng pinto na mukhang maganda ay ang tamang pinto. At ituturo ko sa iyo kung paano makilala iyon. Kapatid, isa sa pinakamalaking bitag na nakakaharap natin sa landas tungo sa kasaganaan ay ang pagkalito sa mga pintuan ng tao sa mga banal na pintuan. Hindi lahat ng pagkakataon na dumarating sa iyo ay galing sa Diyos. Ang ilan ay mga distractions. Ang iba ay mga shortcut na humahantong sa dead ends. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Kawikaan, Kabanata 14, versikulo 12. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang wakas nito ay ang daan ng kamatayan. Ito ay hindi nangangahulugang pisikal na kamatayan, ngunit kamatayan ng mga pangarap, ng layunin, ng panloob na kapayapaan. Kaya paano mo nakikilala ang tamang pinto? Una, hindi kailanman hihilingin sa iyo ng pintuan ng Diyos na ikompromiso ang iyong mga pinahahalagahan. Kung ang isang pagkakataon ay nangangailangan sa iyo na maging hindi tapat, na humakbang sa ibang tao, na talikuran ang mga prinsipyong alam mong tama, hindi iyon ang pintuan ng Diyos. Pangalawa, ang pintuan ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan, hindi palagi ang pagkabalisa. Kahit na may mga hamon, mayroong isang panloob na kapayapaan na nagpapatunay na ikaw ay nasa tamang landas. Ang Filipos, Kabanata 4, versikulo 7 ay nagsasalita ng kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa. Ang kapayapaang ito ay isang espiritual na thermometer. Pangatlo, ang pintuan ng Diyos ay karaniwang kinukumpirma ng matatalinong tao sa paligid mo. Ang Kawikaan, Kabanata 11, versikulo 14 ay nagsasabi na sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Huwag gumawa ng mahahalagang desisyon ng mag-isa. Maghanap ng mga taong may mature na pananampalataya na makakatulong sa iyo na makilala. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na mahalaga ngayon. Alam ng maraming tao ang mga prinsipyong ito, ngunit hindi nila alam kung paano ilalapat ang mga ito ng praktikal sa kanilang buhay pinansyal. Naiintindihan nila ang teorya, ngunit nananatili silang nakulong sa parehong siklo ng kakulangan dahil hindi nila natutunan kung paano baguhin ang kaalaman sa pagkilos. Sa pag-iisip na yon, naghanda ako ng isang espesyal na mapagkukunan na tinatawag na Transform Your Mindset and Multiply Your Finances Quickly. Tutulungan ka ng gabay na ito na matukoy ang mental at spiritual na mga block na pumipigil sa iyong umunlad. Ipapakita nito sa iyo kung paano iayon ang iyong isip sa mga prinsipyo ng kasaganaan ng Diyos. At ito ay magbibigay sa iyo ng mga praktikal na hakbang upang magsimulang makakita ng mga tunay na resulta sa iyong buhay pinansyal. Ang material na ito ay magagamit ng libre sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito. Pumunta doon ngayon at i-download ito habang available pa ito. Dahil habang iniisip mo ito, inilalapat na ito ng ibang tao at binabago ang kanilang mga katotohanan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago sa mga nananatiling walang pag-unlad ay simple. Ang desisyon na kumilos. Kung babalikan ang pinag-uusapan natin, may isa pang mahalagang aspeto patungkol sa mga pintuan na binubuksan ng Diyos. At ito ay may kinalaman sa panahon. Ang isyu ng oras
ay isa sa pinakamahirap tanggapin sa buhay, Kristiyano. Nabubuhay tayo sa isang kultura ng kamadalian. Gusto namin ang lahat kahapon, ngunit kumikilos ang Diyos sa ibang antas. Ang Ecclesiastes, Kabanata 3, versikulo 11, ay nagpapahayag na ginagawa ng Diyos na maganda ang lahat sa kanyang panahon. Kapatid, hindi pa siguro nagbubukas ang hinihintay mong pinto dahil hindi pa ito ang tamang oras. At hindi iyon parusa. Ito ay proteksyon. Alam ng Diyos kung kailan ka magiging handa na tanggapin ang kanyang inihanda. Isipin si Joseph sa lumang tipan. Binigyan siya ng Diyos ng mga pangarap ng kadakilaan noong siya ay binata pa lamang. Ngunit sa pagitan ng pangarap at ng katuparan nito, 13 taon ang lumipas. 13 taon ng pagkaalipin, ng hindi makatarungang pagkakakulong, ng tila walang kwentang paghihintay. Ngunit ang bawat araw ng mga taong iyon ay naghahanda kay Jose para sa sandaling mamahala siya sa Ehipto. Ang oras ng paghihintay ay hindi na sayang. Ito ay panahon ng paghahanda. Ito ay panahon ng pagbuo ng karakter. Panahon na para kumilos ang Diyos sa mga pangyayari na hindi mo alam na umiiral. Alam kong mahirap maghintay. Alam kong ang bawat araw ng pakikibaka ay parang walang hanggan. Alam kong tinitingnan mo ang iyong sitwasyon sa pananalapi at iniisip kung gaano ito katagal. Ngunit kailangan kong hikayatin ka na huwag sumuko. Inihahanda na ang pinto. At kapag ito ay bumukas, ang lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Ang Habakuk, Kabanata 2, Talata 3 ay nagsabi, sapagkat ang pangitain ay para pa sa takdang panahon. Ito'y nagmamadali patungo sa wakas at hindi magsisinungaling. Bagaman ito'y maghintay, hintayin mo. Habang naghihintay, maging tapat. Habang naghihintay ka, paunlarin ang iyong pagkatao. Habang naghihintay ka, magsanay ng pasasalamat sa kung ano ang mayroon ka na. Ang pasasalamat sa panahon ng kakapusan ay isa sa pinakamakapangyarihang anyo ng pananampalataya. Pinararangalan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya kahit na ang mga pangyayari ay tila nakakabagabag. Nakikita niya ang kanilang pagpupursige. Pinahahalagahan niya ang kanilang pananampalataya na hindi nakasalalay sa mga agarang resulta. At sa takdang panahon, gagantimpalaan niya ang katapatan na iyon. Sumulat sa mga komento, nagtitiwala ako sa oras ng Diyos para sa aking buhay. Ang pahayag na ito ay isang pagkilos ng pagsuko at pananampalataya sa parehong oras. Ngayon, may isang bagay na maaaring makapagpaantala sa pagbubukas ng pintong iyon sa iyong buhay. At kailangan kong maging tapat sa iyo tungkol dito. Kapatid, minsan tayo mismo ang nagiging hadlang sa mga pintuan na gustong buksan ng Diyos. Hindi dahil sa mali siya, ngunit dahil sa mga pattern ng pag-iisip at pag-uugali na dinadala natin nang hindi natin namamalayan. Isa sa mga pinakamalaking hadlang ay ang kakapusan na pag-iisip. Iyon ang panloob na boses na nagsasabing, hindi magiging sapat para sa akin. Ang mga taong katulad ko ay hindi umuunlad. Problema ang pera. Ang mga mayayaman ay hindi napupunta sa langit. Ang mga paniniwalang ito kadalasang minana mula sa pamilya o masasakit na karanasan ay lumikha ng isang hindi nakikitang block. Sinasabi ng Biblia sa Roma, Kabanata 12, versikulo 2, magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Ang pagbabago sa pananalapi ay nagsisimula sa isip. Kailangan mong palitan ang mga kaisipan ng kakapusan ng mga katotohanan ng kasaganaan na matatagpuan sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kakapusan. Siya ang Diyos na lumikha ng buong sansinukob. Siya ang nagmamay-ari ng ginto at pilak at ninanais niya na ang kanyang mga anak ay mamuhay ng sagana, hindi sa patuloy na paghihirap. Ang isa pang karaniwang hadlang ay takot. Takot na makipagsapalaran, takot na mabigo muli, takot sa iisipin ng mga tao. Ang takot na ito ay nagpaparalisa sa iyo at pinipigilan kang gawin ang mga kinakailangang hakbang
patungo sa bukas na pinto. Ang ikalawang Timoteo, Kabanata 1, versikulo 7 ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kapag sinubukan ka ng takot na maparalisa, alalahanin kung sino ang kasama mo. Ang parehong Diyos na naghiwalay ng dagat na pula ay nasa tabi mo, at naroon din ang hadlang ng hindi pagpapatawad. Ito ay maaring mukhang walang kaugnayan sa pananalapi, ngunit ito ay kapag nagdadala tayo ng sama ng loob, kapaitan, hinanakit, lumilikha tayo ng espiritual na bigat na pumipigil sa atin na sumulong. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa pag-apruba sa ginawa sa iyo. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa iyong sarili na lumakad patungo sa kung ano ang inihanda ng Diyos. Ang mensaheng ito na iyong natatanggap ay maaring eksakto kung ano ang kailangang marinig ng isang tao sa iyong pamilya o isang kaibigan ngayon. Huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ang video na ito ngayon din. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos para baguhin ang buhay ng ibang tao. Ang isang simpleng aksyon mo ay maaaring maging sagot sa panalangin ng isang tao. Kapatid, ngayon gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos bumukas ang pinto. Dahil ang pagpasok sa pintuan ay simula pa lamang. Ang gagawin mo pagkatapos ay magpapasiya kung mananatili ka sa pagpapala o kung uurong ka. Ang unang hakbang ay ang pagpapanatili ng kababaang loob. Ang Deuteronomio, Kabanata 8, versikulo 17 at 18 ay nagbabala sa atin na huwag sabihin sa ating puso na ang ating lakas ang nagbunga ng ating kayamanan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahang gumawa. Kapag ikaw ay umunlad, laging tandaan kung sino ang nagbukas ng pinto. Ang ikalawang hakbang ay ang pagsasanay ng pagkabukas palad. Ang kasaganaan ay hindi para sa pag-iipon. Ito ay para sa pagpapala. Itinuro ng Lucas, Kabanata 11, versikulo 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ang pagkabukas palad ay nagpapanatili sa daloy ng mga pagpapala. Kapag pinigil mo ang lahat para sa iyong sarili, naaantala mo ang daloy na iyon. Ang ikatlong hakbang ay ang pamamahala ng matalino. Ang kawikaan ay puno ng mga aral tungkol sa pamamahala sa pananalapi, pag-iipon, pagpaplano, pag-iwas sa hindi kinakailangang utang, pamumuhunan sa hinaharap. Ang kaunlaran ay nangangailangan ng responsibilidad. Ipinagkatiwala ng Diyos ang mga mapagkukunan sa mga nakakaalam kung paano pamahalaan ang mga ito ng maayos. Ang ikaapat na hakbang ay huwag kalimutan kung saan ka nanggaling. Walang kabuluhan ang mga paghihirap na iyong pinagdaanan. Itinuro nila sa iyo ang mga aral na hindi kaya ng kasaganaan lamang. Gamitin ang iyong kwento upang hikayatin ng iba, maging tulay para sa mga nahihirapan pa, at tandaan ang material na aking nabanggit, ang gabay na transform your mindset and multiply your finances quickly ay makakatulong sa iyo na isabuhay ang lahat ng mga prinsipyong ito sa isang organisadong paraan. Kung hindi mo pa ito na i-download, pumunta sa unang nakapin na komento at i-download ito ngayon. Ito ay libre at maaaring ito mismo ang kailangan mong gawin ng susunod na hakbang. Ang kaunlaran ng Biblia ay holistic. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming pera sa bangko. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan, layunin, malusog na relasyon at kamalayan na isinasabuhay mo ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Yan ang tunay na kayamanan. Kapatid, may hindi namamalaya ng maraming tao habang naghihintay. Ang Diyos ay hindi tahimik habang naghihintay ka. Siya ay nagtatrabaho, humuhubog, naghahanda. At kung alam mo kung paano makilala ang mga palatandaan, mauunawaan mo na mas malapit ka sa pintuan kaysa sa iyong inaakala. Ang unang tanda ay kapag sinimulan ng Diyos na isara ang mga maling pinto. Alam kong masakit, nagsusumikap ka, nagsisikap ka, naglalagay ka ng enerhiya sa isang bagay at biglang sumara ang pinto sa iyong mukha.
Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Maraming beses na isinasara ng Diyos ang mga pintuan hindi para biguin ka, ngunit para protektahan ka. Nakikita niya ang hindi mo nakikita. Alam niyang dadalhin ka ng landas na iyon sa isang lugar na hindi ang pinakamainam para sa iyo. Kapag ang isang pagkakataon ay hindi nagtagumpay, sa halip na mawalan ng pag-asa, tanungin ang Diyos, ano ang sinusubukan mong ipakita sa akin? Marahil ay nire-redirect ka niya. Marahil ay inililigtas ka niya mula sa isang bagay na tila mabuti, ngunit magdudulot ng mga problema sa hinaharap. Magtiwala sa pagsasara, gaya ng pagtitiwala mo sa pagbubukas. Ang pangalawang tanda ay ang proseso ng panloob na pagpipino. Kapag inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagay na mahusay, ginagawa niya ang iyong pagkatao. Maaari mong mahanap ang iyong sarili na nahaharap sa iyong sariling mga kahinaan. Lumilitaw ang mga sitwasyon na sumusubok sa iyong pasensya, iyong katapatan, iyong pagpapakumbaba. Hindi ito parusa, ito ay pagsasanay. Ang Malakias, Kabanata 3, Talata 3 ay nagsasalita tungkol sa Diyos bilang isang tagapagdalisay ng pilak. Inilalagay ng panday pilak ang pilak sa apoy, hindi para sirain kundi para dalisayin. Alam niyang kumpleto ang proseso kapag nakikita niya ang sarili niyang refleksyon sa metal. Sa parehong paraan, pinahihintulutan ng Diyos ang apoy ng mga paghihirap hanggang sa ang katangian ni Kristo ay maipakita sa iyo. Ang ikatlong tanda ay ang lumalagong pagkagutom para sa salita ng Diyos. Kapag ikaw ay papalapit sa isang bagong yugto, isang bagay sa loob mo ang gumising. Nararamdaman mo ang pangangailangan na manalangin ng higit pa, magbasa ng Biblia ng mas malalim upang mas masidhing hanapin ang presensya ng Diyos. Ang espiritual na kagutuman na ito ay ang paghahanda sa iyo ng Diyos upang matanggap ang inilalaan niya para sa iyo. Ang ikaapat na tanda ay ang mga taong inilagay ng Diyos sa iyong landas. Bigyang pansin ang mga banal na koneksyon. Minsan, ang isang tila kaswal na pag-uusap ay nagiging simula ng isang malaking pagbabago. Minsan, ang isang taong kilala mo sa loob ng maraming taon ay biglang naging mahalagang bahagi sa iyong susunod na hakbang. Ginagalaw ng Diyos ang mga tao na parang mga piraso sa isang chessboard na siya lamang ang nakakakita sa kabuuan nito. Ang ikalimang tanda ay isang hindi maipaliwanag na kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ito ay maaaring mukhang kontradiksyon, ngunit ito ay malalim na biblikal. Kapag nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos, kahit na magulo ang panlabas ng mga pangyayari, mayroong panloob na angkla. Hindi mo maipaliwanag kung bakit ka payapa, pero ikaw, ang kapayapaang ito ay kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Nangangako ang Isayas Kabanata 20, Talata 3, pananatilihin mo sa sakdal na kapayapaan, yaong ang mga pag-iisip ay matatag, sapagkat sila ay nagtitiwala sa iyo. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmumula sa mga pangyayari. Ito ay nagmumula sa pagtitiwala sa isa na may kontrol. Kapatid, kung nararanasan mo ang ilan sa mga senyalis na ito, lakasan mo ang loob. Ang Diyos ay gumagawa. Maaaring hindi pa nakikita ang pinto, ngunit ito ay inihahanda. Ang bawat araw ng paghihintay ay isang araw na mas kaunti hanggang sa paghahayag. Ang bawat pagsubok na napagtagumpayan ay isa pang hakbang sa hagdan ng layunin. Huwag kang susuko ngayon. Ikaw ay mas malapit kaysa kailanman. At tandaan, hindi sinasayang ng Diyos ang sakit. Lahat ng pinagdadaanan mo ay gagamitin para palakasin ka at bigyan ka ng kapangyarihan na tumulong sa iba kapag nakarating ka na sa kabilang panig. Ang iyong kwento ng pagharap sa kahirapan ay magiging isang patunay ng pag-asa para sa marami. Kapatid, ngayon kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang bagay na higit pa sa iyo. Ang pintuan na binubuksan ng Diyos ay hindi lamang para lutasin ang iyong mga personal na problema. May mas malaking layunin. Nais ng Diyos na paunlarin ka upang maging daan ka ng pagpapala sa iba.
Nang tawagin ng Diyos si Abraham sa Genesis Kabanata 12, versikulo 2 at 3, sinabi niya, "Pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala, at ang lahat ng mga tao sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan." Tamautyas, pansinin ang pagkakasunod-sunod. Una kang pinagpala, pagkatapos ay naging isang pagpapala. Ang kasaganaan na ibinibigay ng Diyos ay may patutunguhan na higit sa iyo. Ito ay ganap na nagbabago kung paano mo tinitingnan ang pananalapi. Ang pera ay hindi lamang para sa pagbabayad ng mga bayarin, pagbili ng mga bagay at pagtiyak ng kaginhawaan. Ang pera sa kamay ng isang anak ng Diyos ay isang kasangkapan para sa pagbabago. Ito ay isang mapagkukunan upang pakainin ang nagugutom, damitan ang nangangailangan, suportahan ang mga ministeryo at punduhan ang mga proyektong nakakaapekto sa buhay. Isipin mo ang iyong pamilya. Marahil ay nagmula ka sa isang angkan na minarkahan ng kakapusan. Marahil ay pinaghirapan ng iyong mga magulang ang kanilang buong buhay at hindi kailanman nakawala sa ikot ng kahirapan. Marahil ikaw ang unang henerasyon na may pagkakataong masira ang pattern na iyon. Ang pintuan na binubuksan ng Diyos para sa iyo ay maaaring maging simula ng isang bagong kwento para sa lahat ng iyong mga inapo. Ang Kawikaan, Kabanata 13, versikulo 22 ay nagpahayag, ang isang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kaniyang mga anak. Ito ay nagsasalita ng isang legacy na sumasaklaw sa mga henerasyon. Hindi lamang isang material na pamana, ngunit isang pamana ng mga halaga, karunungan at aktibong pananampalataya. Kapag umunlad ka kasama ng Diyos, tinuturuan mo ang iyong mga anak na posibleng mamuhay ng sagana ng may integridad. Ipinakita mo na ang pananampalataya at kasaganaan ay magkasabay. Isipin din ng iyong komunidad. Ilang tao sa paligid mo ang dumaranas ng parehong mga paghihirap na iyong kinakaharap. Kapag lumakad ka sa pintuan at nagsimulang umani ng mga gantimpala ng banal na pagpapala, magkakaroon ka ng kakayahang tumulong. Magagawa mong mag-alok ng mga trabaho, magbahagi ng kaalaman, at matulungan ang mga nagsisimula pa lamang sa kanilang paglalakbay. Ang madiskarteng pagkabukas palad ay isa sa mga pinakadakilang sikreto sa napapanatiling kasaganaan. Itinuro ng ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 9, versikulo 10 na ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani rin ng kaunti, ngunit ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ito ay hindi isang magic formula. Ito ay isang prinsipyo ng kaharian. Kapag naging mapagbigay ka, pumapasok ka sa isang siklo ng mga pagpapala na dumarami. Ngunit makinig, ang pagkabukas palad ay hindi tungkol sa pagbibigay ng natitira. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng may intensyon, may kagalakan, may layunin. Ito ay tungkol sa pagtingin sa iyong kasaganaan at pagtatanong, Panginoon, paano ko ito magagamit para pagpalain ng iba? Binabago ng tanong na ito ang paraan ng pamamahala mo sa iyong mga mapagkukunan. Gusto kitang hamunin na gumawa ng isang bagay. Habang hinihintay mong magbukas ang pinto, simulan ang pagsasanay ng pagiging bukas palad ngayon sa kaunting mayroon ka. Huwag maghintay na magkaroon ng marami upang magsimulang magbigay. Ang dukhang balo na pinuri ni Jesus sa Marcos Kabanata 12 ay nagbigay lamang ng 2 maliit na barya. Ngunit ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya. At sinabi ni Jesus na nagbigay siya ng higit sa lahat ng mayayaman na nag-aambag mula sa kanilang labis. Ang pagiging bukas palad sa panahon ng kakapusan ay nagpapatunay na ang iyong puso ay hindi nakadikit sa pera. Ito ay nagpapatunay na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos bilang iyong tagapagkaloob. At ang saloobing ito ng pananampalataya ay naglalabas ng banal na paglalaan sa iyo sa mga paraang hindi mo maisip. Kapatid, ang pinto na bubuksan ng Diyos sa harap mo ay hindi lang para makatakas ka sa mahirap na sitwasyon. Ito ay para sa iyo
na pumasok sa isang mas malaking layunin para sa iyo na maging bahagi ng kwento ng pagtubos na isinusulat ng Diyos sa lupa. Ang iyong kaunlaran ay may tawag, ang iyong kasaganaan ay may misyon, at kapag naunawaan mo ito, ang lahat ay magkakaroon ng bagong kahulugan. Hindi mo lang hinahangad na mapabuti ang iyong buhay. Inilalagay mo ang iyong sarili upang magamit ng Diyos sa mga pambihirang paraan. Bumukas ang pinto. Maghanda na lakaran ito ng may layunin. Kapatid, sabay tayong lumakad sa isang malalim na mensahe ngayon. Natutunan mo na may pintuan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Isang pinto na kapag binuksan niya ito, walang sino mang makakasara. Naunawaan mo ang mga alituntuning naglalagay sa iyo sa harap ng pintuan na iyon. Katapatan, integridad, pagsunod. Natuto kang makilala ang pagitan ng mga pintuan ng tao at ng mga banal na pintuan. Inisip mo ang oras ng Diyos at ang mga hadlang na maaaring humadlang sa iyo sa pagsulong. Ngayon, nasa iyo ang desisyon. Maaari mong iwanan ang video na ito at magpatuloy na mamuhay sa parehong paraan. Umaasa na may isang bagay na mahiwagang magbabago. Umaari kang magpasya ngayon na ilalapat mo ang mga alituntuning ito, na babaguhin mo ang iyong isipan, nagagawa ka ng mga hakbang ng pananampalataya patungo sa pintuan na binubuksan ng Diyos. Naniniwala ako sa iyo. Higit sa lahat, naniniwala ang Diyos sa iyo. Hindi Kanya dinala hanggang dito para iwan ka. Hindi Niya ipinakita sa iyo ang mga katotohanan ito para biguin ka. Siya ay naghahanda ng isang mahusay na bagay sa iyong buhay. At ang pinto, kapatid, ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Gusto kong manalangin kasama ka ngayon. Nasaan ka man, ipikit mo sandali ang iyong mga mata. Ama, itinataas ko sa iyo ang bawat taong nakikinig sa mensaheng ito. Alam mo ang bawat sitwasyon, bawat pakikibaka, bawat pagpatak ng luha ng lihim. Hinihiling ko na buksan mo ang mga pintuan na kailangang buksan, na bigyan mo ng karunungan upang makilala ang tamang panahon, na palakasin mo ang pananampalataya kapag ang paghihintay ay tila napakatagal, at nagabayan mo ang bawat hakbang tungo sa kaunlaran na nasa iyong plano. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, kung naapektuhan ng mensaheng ito ang iyong buhay, mag-iwan ng like. Ang kilos na ito ay nakakatulong sa mas maraming tao na mahanap ang katotohanan ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification. Bawat linggo ay nagbabahagi kami ng mga salita na maaaring magbago ng iyong spiritual at pinansyal na buhay. Ikaw ay bahagi ng komunidad na ito ng pananampalataya, at may kailangan akong sabihin sa iyo. Mas makapangyarihan pa ang darating. May isang paghahayag na nais kong ibahagi sa iyo na umakma sa lahat ng narinig mo ngayon. Mag-click ngayon sa video na lumalabas sa iyong screen. May isisiwalat pa ang Diyos sa iyo. Huwag hayaang lumipas ang sandaling ito. Magkita tayo doon.